Pupunta nyo dito. Ano ang gusto ninyong makamit? Sabay-sabay? Amen! At least alam nyo ang dahilan kung bakit kayo naririto. No? Nais ninyong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming panahon tayo nakakaalam ng katotohanan na ang buhay sa mundo ay mayroong hangganan. Diba? Katulad ng basura, ang tao parang basura lang. May mga halimbawa, may mga katulad ng mga sakristan, hindi nabubulok. Itong mga lector, commentator, nabubulok. Itong cameraman, maagang nabulok. Kaibigan ko naman yan, kapangalan ko kaya eh. Tandaan niyo, no? Alam naman natin na may hangganan na we cannot avoid death. Naniniwala kasi tayo na mayroong buhay sa kabila. Amen? Kaya tayo nagsisikap na ipakita kay Yahweh El Shaddai ang ating katapatan. Kung wala namang katotohanan yung buhay sa kabila, sabi ni San Pablo, sayang lang ang ating pananampalataya at walang saysay ang aming mga itinuturo. Yan ang ating paniniwala. Kaya sa ating mga Kristiyano, we believe that death is not the end of life. It is a part of life. Panibagong kabanata lamang natin ang ating papasukin. Hindi nawawala ang namamatay. Nagbabalik lang sila sa tunay nilang tahanan sa langit. At nagbabalik sa piling ng tunay na nagmamay-ari sa ating lahat, si Yahweh El Shaddai. Diba? We cannot avoid death. Punta kami ng namin na patay na pansin namin, walang tumitingin sa kabaong. Nung bibili sila na namin, kaya pala walang tumitingin sa kabaong. Yung patay may hawak na karatula. Nakalagay, ako ngayon, ikaw bukas. Patay na pala, nananakot pa, no? Nagpapaalala lang yun ang totoo. Sa gusto natin, isang araw, nasa loob din tayo ng kahon. O kaya garapon. Uso na ngayon yan, pag in-remake kayo. Di ba? Hanggat maaari nga lang, wag muna. Kaya nga yung mga lolo't lola ko na, pag may patay kami, maraming mga pamahiin. Siguro ginagawa pa rin ninyo yan. No, kasi nakakatakot ng mga babala nila eh. Bawal daw maglibing ng Lunes. Pag naglibing kayo ng Lunes, wala mabibindisyon, day off ng pare. Hindi, sa totoo, pag naglibing daw kayo ng Lunes, may mamamatay uli sa pamilya nyo. Eh kung tatlo lang kayong magkakapatid, Miyerkules pa lang, ubus na lahi nyo. Ang bilis nyo mabubura sa daigdig. Di ba? Sabi pa ng lolo't lola ko, pag may patay daw sa pamilya, bawal maghatid ng mga bisitang naglamay. Masama yan, may mamamatay uli. Kaya sinusunod eh. Ang babala, lagi may mamamatay. Eh sino ba gustong mamamatay na sunod-sunod? Ang gastos nun. Diba? Sabi pa nila, pag may patay, kayo naman, kapag kayo'y naglamay, bawal kayong mag-uwi ng mga pagkain na kahain sa burunan. Yung iba, pag kinapkapan mo, puno ng buibawang yung bulsa. May mga putong pakuhan. Yung may dalang backpack, mayroong cup noodles. Siguradong may mamamatay, malamang mapapatay kayo. Namatay na yung mga tao, inupupit nyo pa yung chichirya. Ang pinakamasagwang turo, pag may patay daw, yung kamag-anak, bawal maligo. Pag naniwala naman kayo dyan, mamamatay naman ng mga naglalamay sa baho ng pamilya nyo. Tinatanong ako, totoo ba padre mga pamahiin na matatanda? Hindi ho yan totoo. Pero mabuti na din yung sigurado, no? Eh, paano kung mamatay kayo ulit? Ikaw ang sisisihin. Kasi naligo ka. Hindi yan tinuturo ng mga matatanda dahil takot silang mamatay. Ako, hindi ako takot mamatay. Pero hindi ako nagmamadali. Eh, marami pa naman cameraman dito, no? Pwede na silang mauna. Tsaka ang prinsipyo ko sa buhay ko, ladies first. Gentleman kasi ko.
Kaya kayong mga lalaki, pag sinabihan kayo ng misis nyo, mamatay ka na, sabihin mo, ladies first. Ganun lang kasimple yan. Di ba? Hindi yan tinuturo ng matatanda dahil takot silang mamatay. No? Mas tamang tanong siguro doon, ganito. Bakit itinuturo ng matatanda, hindi naman pala totoo? Siguro ayaw nila ng, sigurado ko, damdamin natin lahat. Ayaw kasi natin na may nawawala sa pamilya. Amen? Kahit may sakit pa eh, kapag halaga ka ng ilang taon eh, mas gusto mo pa yun kaysa naman mawalang tuluyan. Pero ang Panginoon ng ating Yahweh El Shaddai, ang nakaalam kung sino ang karapat-dapat na mapasapiling niya sa anumang yugto ng kanilang buhay. Amen? Di ba? Kaya nga, ang ating Panginoon, wala namang pinangakuan ng Diyos na mananatili sa mundo ng habang panahon. Ang pangako ay napakaganda. Sabi ni Jesus, I will go and prepare a place for you. Paghahanda ka daw ng matutuluyan sa kanyang kaharian. And when I have prepared a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Lagay natin pangalan ni Wilfredo. O wala, tinatawag na siya ng Lord. Wilfredo, I am going to prepare a place for you. Huwag at puting buwang dyan, ha? And when I have prepared a place for you, Wilfredo, I will come back again and take you to myself, so that where I am, Wilfredo, you also may be. Pwede ka nang mapotas. Ayaw mo? That is simply the final moment na hindi natin kakatakutan sa pagkakaya ng sandali na tayo mapapasapiling ni Yahweh El Shaddai. Amen? Yan ang pangarap natin, buhay na walang hanggan. Kaya nga kayo narinig nagsisikap patunayan kay Yahweh El Shaddai ang inyong katapatan. Kahit ang init-init, nandito pa din kayo. Para sabihin sa Kanya, Lord, hindi po ako mapakali kung hindi kita makakapiling sa araw na ito. Amen? That is that final moment na kaya nyo sabihin, Father, I am ready. Pakiulit, huwag masyadong malakas. Baka madinig kayo. Bigla kayong hugutin dito. Pakibulong na lang. 1, 2, 3. Natakot na masyado yung iba. Father, I am ready. 1, 2, 3. Ganyan na, ganyan na. Mahirap na. Baka mamaya. Talaga? Hindi ka. Kunin ka bigla. Ano ang pamamaraan para sa buhay na walang hanggan? Manampalataya. To believe, to have faith. No? Sa buhay natin, alam niyo, ang katatagan sa pananampalataya, minsan hindi natin nakakamtan. Kasi alam niyo, may mga yugto ng buhay, pag sinusubukan ng mabigat, ang hirap din magpakatatag eh. Di ba? Pare, nagpapakumpisal. Biglang may kumatok sa pintuan, pagbukas niya, nagulat siya. Lalaki yung kumakatok, puro dugo damit, may takmaba, puro dugo. Sabi ng pare, ba't puro dugo ka? Father, nakapatay po ako ng tao. Ba't mo pinatay? Eh, Father, nag-uusap lang naman kami, naway sa pagtatalo. Ayaw niya pong magpatalo, Father. Eh. Kaya pinatay ko na lang siya. Ano naman ang pinag-usapan yung naway sa pagtatalo para magdaya, para patayin mo? Pinipilit niya yung kanya, Father eh. Sabi niya kasi, meron daw Diyos, may Diyos daw. Sabi ko sa kanya, walang Diyos, wala. Pinipilit niya talaga ako, Father. May Diyos na, may Diyos. Sabi ko, wala nga. Ayaw niya tumigil, Father. Pinatay ko na lang siya. Ikaw, Father. Naniniwala ka ba may Diyos? Sabi ng pare, dati. Oh, bakit? Kung sa inyo nakatutok pala ko, maninindigan kayo. Ha? Kahit ako sabi ko, chismis lang yan. Matatago na ako sa kumbento. There are tests of faith. Kapag dumaraan tayo sa mabibigat na pagsubok, alam naman ng Lord na pinanghihinaan din tayo ng loob. Dasal ka ng dasal, wala naman nangyayari. Yung isang bata, si Totoy, magpapasko kasi sinasabi nitong parish priest,
Sumulat kayo ng prayer request at ilagay sa ilalim ng kama ng baby Jesus at sa Pasko makukuha nyo kahilingan nyo. 3 taon sumusulat si Totoy, Dear Jesus, bigyan mo naman ako ng bisikleta sa Pasko. Love, Totoy. 3 taon sumulat ng bata. Wala naman dumating na bisikleta sa 3 taon. Dahil sinabi na naman ng pare, sumulat kayo. Hindi na sumulat si Totoy. Ba't ka pa susulat? Wala namang nangyayari. Pero nagsimba pa. Nagsimba ng Pasko. Tapos ng misa, nagpunta rin sa Belen. Lumingon-lingon. Nung walang nakatingin, kinuha yung ribulto ni Mama Mary. Nilagay sa backpack. Tapos sumulat, Dear Jesus, pag hindi mo ako binigyan ng bisikleta, hindi mo na makikita nanay mo kahit kailan. Tandaan mo, huling babala ko na ito. Kidnap for ransom. Di ba? Nangyayari sa atin yan. Kapag nagkaroon ka ng mabigat na karamdaman, sabihan ka ba naman ng doktor, may taning na buhay mo, makapanghina din ang loob yan, di ba? Di mo tuloy alam kung bakit sa akin nangyari ito. Sabi ng doktor, may taning na buhay mo, ikaw naman, may magagawa pa po ba ako, doktor, kung sakali? Mabuti pa, mag-asawa ka na lang ng pangit at masama ang ugali. Pag ginawa ko po ba yung gagaling pa ako, hindi na rin. Pero pag ginawa mo yan, mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa mabuhay. Biro mo, kung yun ang pagmumukhang katabi mo araw at gabi, pangit na nga, masama pa ugali. Magbibikti ka na, hindi mo na hintayin yung taring. Lalo yung isa, may taning na buhay mo. Ano pa po akong katagal, doktor? 10. 10? 10 years? 10 months? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kung di ka ba naman panghinaan ng loob niyan eh. Sometimes our faith weakens. Kapag mabigat na ang laban, tayo ay pinanghihinaan din ng loob. Di ba tandaan po ninyo ang paalala ng ating Panginoon na sa kabila ng mga pagsubok sa pananampalataya, ang inyong pagdalo dito sa gawain ng Yahweh El Shaddai ay mabigat na patunay para sa Kanya na kayo ay matatag sa kabila ng pagsubok sa inyong mga buhay. Alam niya yan na tayo dumala.